Good afternoon po. Isang malamig na hapon. Kumusta po kayo? Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa bastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mabasa po ang aming statement of faith sa aming website at gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita, panauhin at may katanungan, mangyari pong lumapit tayo sa reception table, diyan po sa likod sa katabi ng entrance pagkatapos ng panambahan. Ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po si Pastor Peter ay mangaral sa huling bahagi ng ikalawang Korinto, Kabanata 9, sa pagtatapos natin sa paksa ng pagbibigay. Ang Diyos sa huli ang nagbibigay. Ginagawa niya na magkaroon ng kakayahang magbigay ang nagbibigay. Kaya niyang gawing sumagana ang lahat ng biyaya sa atin. Magagawa niya tayong magkaroon ng sapat sa lahat ng bagay at maging kontento sa kung anong meron tayo. Kaya simulan po natin ang ating pag-aawitan. Imbitahan ko po kayong tumayo at sumamba sa ating mapagpala at mapagbigay ng biyayang Diyos. Dakila ka't dapat papurihan dito sa santuaryong dakong banal. Ligaya ng buhay, sa'yo ay nakamit ng tagumpay. Ikaw ang sa akin ay patnubay. Sa'yo ang papuri. Sabay-sabay po tayo. O Diyos, itataas ang iyong ngalan. Ika'y pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Magtitiwala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. Diyos, dakila ka't dapat papurihan dito sa sanktuaryong dakong banal. Ligaya ng buhay, Diyos, sa'yo ay nakamit ang tagumpay. Ikaw ang sa akin ay patnubay. Sa'yo ang papuri.
O Diyos, itataas ang iyong ngalan. Ika'y pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Wala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. O Diyos, itataas ang iyong pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Magtitiwala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging sa langit man. Para sa bawat mabuting bagay na dumarating sa atin, bilang isang bahagi ng ating kaligtasan kay Kristo, itinataas natin sa Kanya ang isang himno o awit ng pasasalamat na papuri. Ito ay batay sa hindi maisalarawan na regalo. Para sa iyong sarili, pinakamahusay na regalo na banal sa mundo nang walang ibinigay. For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Cries our Lord, to you we raise this our hymn of grateful praise. For the wonder of each hour, of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars alike. Cries our Lord, to you we raise this our hymn of grateful praise. The joy of human love, brother, sister, parent, child, friends on earth and friends above, for all gentle thoughts and mild. Cries our Lord, to you we raise this our hymn of grateful praise. For your selfless gift divine, to the world so freely give, agent of God's grand design, peace on earth and joy in heaven. Cries our Lord, to you we raise this our hymn of thankful praise. Purihin ang ating Diyos para sa hindi may salarawan na kaloob niyang biyaya, kung saan siya ay nagbibigay daan at naghihikayat sa atin na ipagkaloob sa iba at purihin ang kanyang maluwalhating pangalan na walang hanggan. Para kay Yesu Kristo, ang di masusukat na kaloob ng kanyang pag-ibig, na sa pamamagitan niya, ito at lahat ng iba pang mabubuting bagay na nauukol sa buhay at kabanalan ay malayang ibinigay sa atin
ng higit sa lahat ng pagpapahayag, sukat o hangganan. Kristo lang pag-asa ko, iwan at tibay sa mundo, matong panulog na ito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot po mapayapa, kaaliwan sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, kapilang hinap sa mundo, hinamak natin totoo, at dun sa krus siya'y namatay, poot ng Diyos sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw ni lagom ng dilim, ngunit araw ay dumating, na siya'y muling nabuhay din, at pagbango'y nagtagumpay, sa kamatayang kaaway, ako'y kanya aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala, walang sala o takot man, dahil si Kristong tanggulan, sa simula katapusan, buhay tanging kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawagli, hanggang Kanyang pagbabalik, habang dito sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig, sa Kanya'y di mawawagli, hanggang Kanyang pagbabalik, habang dito sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Roma, Kabanata 8, talata
31 hanggang 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buhay, buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma, Kabanata 8, talata 31 hanggang 39. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na maaari po kaming lumapit po sa inyo at sabihin kung ano yung mga nararamdaman po namin at pwede namin sabihin lahat ng pangangailangan po namin. Alam po namin na kayo ang aming Ama, Ama na nasa langit. Kaya po binibigay po namin sa inyo ang kaluwalhatian, Panginoon Diyos, na nararapat po sa inyong pangalan. Aming pagpupuri sana umakyat papunta po sa inyo, sa inyong kabanalan. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng gawain niyo po sa aming buhay, mga gawain niyo po sa simbahan namin, sa GFC, sa pag-aalaga po ninyo na madalas minsan napapabayaan po namin ang aming sarili pagdating sa mga things of the spiritual. Sana matutunan po namin ang maging dependent lang po kami sa inyo parati. Habang tinataas po namin ang inyong pangalan, Panginoon Diyos, gusto po namin kayong koronahan, hindi lang sa mundo, kundi sa aming mga puso na rin. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon Diyos, hindi dahil kami karapat-dapat at maayos yung aming linggo. Hindi po dahil doon. Lumalapit po kami sa inyo dahil kayo po ang naaasahan na Diyos. Umaamin po kami sa aming mga kasalanan, ang aming kahinaan, mga nagawa po namin mali this past week, tinataas po namin sa inyo at humihingi kami ng kapatawaran. Inaamin namin, Panginoon Diyos, kahit na kami po ay nilikha to give you glory, upang bigyan kayo ng mabuting buhay, Panginoon Diyos, hindi namin na ibibigay sa inyo ang buhay na nararapat. Pinagtatapat po namin na minsan inilalagay po namin kayo behind yung aming mga hangarin sa buhay. Minsan yung pagnanais namin para sa kaginhawaan, Lord, to entertain ourselves. Minsan nauuna po yun. Madalas nauuna yung pag-aatupag sa kayamanan kaysa sa inyo.
Aming tinatapat po, Panginoon Diyos, na minsan kami po ay nakakalimot. Naku po, Panginoon, kung kayo na nalimutan niyo po kami, wag naman po sana. At alam namin hindi po nangyayari yun. Ngunit sana mauunawaan ng bawat isa, Panginoon Diyos, ang aming ipaunawa niyo nga po sa amin. Ang aming pangangailangan po sa inyo. Ang aming pangangailangan sa inyong salita. Ang aming pangangailangan sa pagpapahalaga at sa pagpapakinig sa inyong salita, Panginoon Diyos. Ito po yung inyong ordinary means kung paano po kayo mangusap po sa amin. Paano niyo po kami sinusustain sa buong linggo, Panginoon. Tinataas po din namin, dinadalangin po namin ang aming simbahan at lahat po ng simbahan sa buong Pilipinas, Father. We pray for the churches. We pray for the places, Panginoon Diyos, sa buong mundo. Nakikita po namin nangyayari sa Amerika. May isang napakabuting Kristiyanong pinatay, Panginoon Diyos. At ang aming mga puso ay nagdurugo para kay Charlie Kirk. At we just pray that you use this for your glory. Hindi po namin maunawaan kung bakit, kung kayo po ang nakaupo sa trono. Kayo po ang may alam ng lahat. You are the providential, sovereign God who knows all things. And would you use these things for your glory? Nakikita din po ang nangyayari po sa Indonesia, sa Nepal, Panginoon Diyos. Unang-una, samahan niyo nga po sila. Sana ang ebanghelyo ay umabot din sa mga places na po yun. Sana matapos na yung civil war doon. At the same time, hinihiling po namin ng proteksyon ang aming bansa. Alam po namin may mga bulong-bulungan, Father God, na may gustong mag-take over, Lord, may gustong mag-revolution. Lord, would you not make that happen? Will you send angels para hindi po mangyari lahat ng ito? Ngunit kami po rin ay nananalangin para sa aming local na iglesia, for GFC. We pray for our body life, for all the ministries, Panginoon Diyos, ang Men of the Word, Women of Grace, ang PDF, Small Bible Studies, yung mga kabataan na itinuruan kanina, Panginoon Diyos, magpakita nga po kayo, Jesus, habang bata pa ang mga tinuturuan, Panginoon, upang maayos ang mga buhay, Father, at upang makakilala po sila at makasama po namin sa buhay na walang hanggan. Kayo po ang inaasahan po namin. Kahit sa hapon na po ito, alam po namin na kayo po ang aasahan namin sa itong sermon na mapapakinggan po namin. Pero bago po yun, lahat ng aming pangangailangan dito sa Tagalog, financially, Lord, spiritually, physically, Lord, would you meet each and every person's need today? At palakasin niyo po kami for the next week, Lord. Sa oras na ito, Father, we just pray that you and your name, Jesus, might be honored in everything we do. Banal na Espiritu, God, Holy Spirit, we need an encounter. We want to see you today, Jesus, in Christ's name. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Alam mo, sa English, hindi sumasagot yung mga tao. Dito, at least sumasagot. Kaya ayoko nga sa kanila eh. Sorry, mga double joke lang. Timean ko lang sarili ko para hindi po ako mag-overtime kagaya ni Doc Rico. Ang title for today is ang katotohanan sa pagbibigay sa kapwa Kristiyano. Ito po yung panghuli sa 5 series namin sa 2 Corinthians chapter 8 and 9. 5 messages about giving. Pwede na kayong magbuntong hininga. Ay, salamat. Next week, hindi na about giving. Ngunit, ito po yung aming pledge po sa inyo na every week, kung ano saan kami dumating, pag dumating tayo sa giving, pag-uusapan po natin yan. Pag dumating tayo sa kamatayan, pag-uusapan po natin yan. Kahit na hindi namin masyadong natatakot po kami sa mga topics, it is our pledge to you that if we have to do it verse by verse, we will do it. Kaya aanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo habang binibigyan natin ng parangal ang salita ng Diyos at babasahin po natin ang 6 na talata mula sa chapter 9 verse 10 hanggang sa verse 15
ng pangalawang Korinto. At ito ang salita ng Diyos. Siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahan loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-ambag para sa kanila at sa lahat ng tao. Habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kaloob. Maaari na po tayong maupo at pagpalain po ang lahat dahil sa salita ng Diyos. Walang bulol, ha? Practice ako. Nakata mo? Sino po nayayamot sa inyo sa mga nakikita natin sa Senado? Huwag na kayo magtaas ng kamay kasi parang bawat lahat. Nayayamot ba kayo sa lahat ng nangyayari sa DPWH? Siyempre, di ba? Ang problema kasi is minsan, akala nila, pag nakakuha tayo ng kontrata, pero hindi po natin nilalahat, ha? Baka naka-record to, may mga, hindi po natin nilalahat ng DPWH, hindi po natin nilalahat ng government employees, hindi po natin nilalahat ng contractor, congressman, hindi rin natin nilalahat, okay? Pero yung mga nakikita po natin, maging specific na lang tayo. Hindi ba kayo nayayamot doon sa mga nakikita natin? Siyempre nayayamot po tayo. Bakit? Kasi po, alam po natin na ang ginagastos ng tao nila ay ang pera ng bayan. Hindi nila pera yun. Kung minsan nakikita natin yung mga dapat ginagawa para sa flood control, ay nawawaldas. Hindi napupunta sa tama. Alam mo, sinishare ko po sa inyo yan kasi ganun din po ang nangyayari po minsan sa Kristiyano. Tayo, pag binibigyan po tayo ng finances ni Lord, in a sense, hindi po sa atin yun. Hindi po natin pwedeng iwaldas para sa ating sariling kapakanan. We are not the owner of our inventory. Ang Diyos ang nagbibigay po sa atin. Siya po ang supplier. Siya po ang contractor. Siya po ang taga-approve. Dapat, hindi nga nangyayari. Ngunit dito, ang winawaldas ay hindi pera ng bayan, kung hindi ang pera ng Diyos in the terms of the kingdom of God. Ayaw naman natin maging irresponsable pag binibigyan tayo ng resources ng King of the universe. Di ba? Yun po ang makikita po natin. Sa unang point ng ating pangangaral po today, yun na makikita natin. At bago ako mawili at sabihin ko po sa inyong lahat na magpakahirap na po tayong lahat ng pera natin, ibigay natin. Tapos sasabihin ko sa inyo, ang sabi sa Mateo chapter 21 verse 19 is, go sell all your possessions, give to the poor, para meron tayong kayamanan sa langit. Hindi ko po sinasabi yun. Hindi po ganun yung konteksto po natin ngayon. Ito po sa chapter 8 and chapter 9, ay si Pablo ay humihiling sa iglesia ng Corinto para tulungan ang mga poverty-stricken brethren, yung mga kapatiran sa Jerusalem, yung mga saints in Jerusalem, para makatulong sa kanila sa oras ng taggutom or famine. Hindi po tayo namimigay, hindi po need po ng ibang tao ang konteksto po dito. Hindi po tayo mamimigay ng ating kayamanan para makapagbakasyon ng ating kaibigan, di ba? Hindi yung,
Hindi po, o kaya makabili ng bagong Cosmic Orange. Alam niyo, Cosmic Orange. iPhone 17 Pro Max. Bagong labas, September eh. By the way, sabi din po ng isang pastor sa Nigeria, September 23 daw, babalik na daw si Lord. Hindi ko alam. Hindi ko po sinasabi yun. 5 weeks ago, ako po nabiyayaan na magsimula nitong itong subject ng giving, na binuksan ko po ang bahagi sa pamamagitan ng pagbibigay sa chapter 8, sa kabanata ng 8, kung saan ginamit ni Pablo, sabi ni Pablo dito, anong ginamit nila? Ang mga simbahan na mahihirap, yung Macedonian church. Diba, sabi niya dito, sino yung Macedonian church? Yung Berea, yung Philippi, yung Thessalonica, bilang halimbawa na pagbibigay na may sakripisyo. Ano ibig sabihin po natin dito? Hindi porket mahirap po tayo o mayaman po tayo, lahat po dapat nagbibigay. Nangangahulugan po ito na kahit ang mahihirap ay dapat nakikibahagi sa pagbibigay. Oo, Brother Peter, ito lang mabibigay ko compared sa mga mabibigay. Hindi eh. Mamaya i-explain ko sa second point ko kung bakit ganun. Kung bakit hindi lang yung satisfying the needs of other people, parang may buong gumagalaw sa likod, in the background, may gumagalaw na parang makina para umabot sa Diyos ang papuri. Makikita natin ang otoridad ng Biblia ngayon. Kung tayo ay mangangaral ng teksto na dapat, parang dito, yung text na ito, parang hindi namin masyadong gustong i-preach. Hindi naman namin sinasabi na hindi namin gusto ang 2 Corinthians chapter 8 and 9. Ngunit dahil sa konteksto ng nakikita natin sa labas, yung prosperity gospel, and the thousands of mga tele-evangelists na parang humihingi lagi ng pera sa maling konteksto, ang napapahirapan kaming mga pastor nyo po at yung mga elder po at yung mga preacher na pag-usapan po itong portion in Scripture. Alam nyo na ang ating simbahan ay hindi dalubhasa sa paghihingi ng mga alay. Wala mga lang tayong platong ipinapasa tulad ng ibang mga church. Magugulat kayo pag nung nagpunta sila Pastor George sa Amerika, nagpunta namin, ang Grace Community Church ni John MacArthur, nakaupo ka dyan, lahat karamihan nakapustura, at yung plate pinapasa. May mga $20, may mga cheque, at dadaan sa'yo. Siyempre, ikaw hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo expected, hindi ka nakabunot. Bunot lito lapid, dumaan na. Wala. Okay lang. Ganun pala sila. Pero kung nakakapagtagpo po tayo ng isang mga talata na nagsasabi ng katotohanan patungkol sa pagbibigay at pagtatanggap, tayo ay nakatali sa isang panunumpa na sasabihin namin sa inyo ang katotohanan. Nothing but the truth. At kaya kung napansin niyo si Pastor Rico last week, ay kahit gaano kalamig, ay pinapawisan at nahihirapan mangaral sa ilan mga bahagi, hindi dahil ito ay ayaw niya sa 2 Corinthians chapter 8, ito ay dahil gusto niya maging tama at ayaw niya ma-misinterpret na maging prosperity gospel po tayo, na alam naman nating maling-mali. Kung nandun kayo nung Thursday, Bible study, online, nag-part 2 pa yan. Ngunit, ang gusto ko lang umuwi tayong lahat, ito ang aking pakay for today. I want us to answer the question, how do I make godly sacrificial offering easy for me? Bakit? Bakit mo nasabi yung Kuya Peter? Kasi si Kuya Peter din, minsan nahihirapan magbigay. Paano ko gagawin na mas madali and ang makadiyos at may sakripisyong pag-aalay sa ibang tao at sa iglesia? Paano ko gagawin ang aking pagbibigay ayon sa kung paano ito inilarawan ni Pablo? Tandaan natin yung last week natin, siyempre continuation to, sabi sa verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Hindi mabigat sa kalooban. Paano ako magbibigay na hindi mabigat sa kalooban? Bakit ito pabigat?
mga talatang ito, ay makakatulong para sa atin. Kaya puntahan ko yung unang punto natin ay ang tunay na nagbibigay. Ito yung first reason. Bakit? Kasi hindi naman ikaw eh. Siya ang tunay na nagbibigay. Basahin mo ang verse 10. Siya ang nagbibigay. Stop right there. Sino nagbibigay? Siya ang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Ito ay nanggagaling sa Isaiah chapter 55 verses 10 kung saan kinukuha ni Pablo ang lumang tipan at sinasabi niya itong prinsipyong ito gusto ko gamitin sa Corinthians. Sabi dito sa Isaiah chapter 55, ito yung sinasabi niya, sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe pala yung snow, ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kung dinidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at pinututubuan at nagbibigay ng banhi sa mga hasik at pagkain sa kumakain. Punahin ang dalawang bagay. Unang-una, ang sabi ni Pablo, kung gaano ka-sure na magbibigay si Lord, is kagaya nung nakikita natin sa nature. Sure yan. Pag umulan, pag may niebe or may snow, may mangyayari. Ang sabi niya in nature, mangyayari is, alam naman natin, this is the one that will bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Diba? Naturally, sino gumagawa nito? Ang Panginoon. Pangalawa, nakikita natin, ito ay, sabi nga sa verse 10, ito ay bumabagsak mula sa langit. Ang ibig sabihin niya, ay nanggagaling sa Creator Himself. Ang Diyos, siya, sa talatang ito, ang verb, ang subject is siya, the Lord. Sa talatang ito, yun yung katangian niyang ginagawa sa kalikasan in nature. Ano ang ginagawa ng Diyos? Sabi ng sa verses natin, nagbibigay ng binhi sa manghahasik at tinapay para sa pagkain. Alam niyo po ba ang implikasyon ng talatang ito? Ang Diyos, ang siyang nagbibigay ng binhi, that seed. Kumbaga, ang nagsisimula ng lahat, that seed, ay nanggagaling sa Diyos. Siya ang nagbibigay nito. Hindi lang yon. Pag pinupunap din po natin, siya rin daw nagbibigay ng tinapay para sa pagkain. Naiisip niyo ba kung nananalangin tayong give us today our daily bread? Kung ano nangyayari sa likod nun? Sinasagot niya ang ating panalangin, paano? Sa pamamagitan ng magsasaka. Magtatanim yun. At aani ng butil. At ang panadero na gagawing tinapay ang harina. At ang mga truck driver na maghahatid ng raw materials. At ang sales lady dyan sa baba sa Robinson na i-check out ang huli. At ang asawa naghahanda ng pagkain, ng tinapay mo, hanggat makain mo ang gardenia bread. Nanggaling kay Vince. Ang punto ko dito, siya ang tagapagtustos. Siya ang nagbibigay. Ito ay isang pahiwatig patungo sa doktrina ng divine providence. Everything is coming from Him. Everything. Pag yumaman po tayo, hindi naman dapat para sa sarili lang natin. Pag yumaman po tayo at wala namang masama yumaman eh. Nandito si Pastor George kanina, panay ang tingin ko sa kanya eh. Hindi makatingin sa akin ng diretso eh. Pag yumaman po, hindi ibig sabihin masama. Ang ibig sabihin niyan, galing pa rin sa Panginoon yan. Sabi nga sa unang Korinto chapter 4 verse 7, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Everything is from God. Yun yung mindset po natin unang-una. Kristiyano ka, ang mindset mo, everything is from God. Hindi lang yun. Sabi dito sa second phrase, balikan po natin ng verse 10, ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Meaning,
nagiging personal na ngayon. Kinakausap na ngayon ni Pablo, hindi lang yung sa Old Testament, pero binababa niya sa mga taga-Korinto. He is making it personal for the Corinthians right now, who were asked to give. If sa una, nakikita natin yung platform, in providence, alam natin si Lord ang nagbibigay ng lahat. Ayon nga sa Isaiah chapter 55 verse 10. Sa pangalawa, nakikita natin siya pa rin ang tagabigay at ginagawa niyang itong personal. Ang Diyos ang tagatustos at nagpaparami ng inyong binhi. Na may pangunahing layunin ng ano daw? Ng pagpapalain ang ibang tao. Mga kapatid, bago ang anuman pagbibigay, dapat mayroon isang bagay na maaari mong ibigay. Diba? Kaya may mga kinakausap akong kapatiran, pag hindi nyo pa kaya magbigay, huwag muna kayo magbigay. Naiinis ako sa mga kasama ko sa trabaho. Minsan, yung mga ballboy namin, sabihin, Coach, pautang nga ng 3,000. Bakit? Kasi gusto ko tumulong. Kanino? May namatayan dun sa kabila. Nakakahiya kung hindi ako tumulong. Teka muna, hindi mo nga kaya magbigay. Hindi ka pa binibigyan ni Lord. Iuutang mo sa ibang tao. Parang mali yata yung prinsipyo. Kasi ang sabi dito sa prinsipyong ito, ang Diyos ang magbibigay at He will empower you to be able to give. Kaya mali yung prinsipyong pautangan ng ano. Kaya wag niyo ako utangan si Doc Rico na lang. Pero mali po yun. Uutang po kayo para makapagbigay. In some cases, walang problema. Pero as a general principle, nakikita niyo po, kailangan ang Diyos ang magbibigay muna sa inyo, sabi ng ating talata, para makatulong kayo sa iba. Nililinaw niya ngayon na ang lahat ng kailangan natin ibigay ay dumarating sa atin bilang isang regalo mula sa Diyos. Tiyak ang tao ay hindi maaring on our own we cannot give. Because maaari lang natin ibigay yung mga natatanggap po natin. Ang Diyos ang tunay na nagbibigay. Ang Diyos ay ang tunay, He is the real giver. At mind you, ang Diyos ay ang tunay na nagtagapagbigay, hindi siya tagakuha. Okay? God is a giver, He's not a taker. Nais ng Diyos na makilala bilang nagbibigay sa inyo. Hindi isang taong umuubos ng ating pondo. Di ba kadalasan, minsan kabaliktaran na naiisip po natin Kapag nagbibigay ako sa simbahan, ang pakiramdam ko inuubos ng Lord ang pera. Kapag tinutulungan ko isang kapatid na nangangailangan, parang kinukuha ng Diyos ang aking inipon. Batay sa talatang ito, ang Panginoon ay hindi isa na umuubos ng ating mga taga-ipon, bagkus siya ang nagbibigay nito. It's not yours, it is His. Hindi siya depleter. Hindi ito dapat mapang-api. Diba? Pag nagbibigay tayo, hindi parang burdensome, legalistic. Hindi ito dapat nagiging pabigat. Alam mo kung ano yung minsan yung pabigat dito? At nagpaalam naman ako sa elders na kakausapin ko kayo patungkol dito. Sa ikapo. Ang pabigat ay ang ikapo. Hindi po tayo required na magbigay ng ikapo. Okay? Ang ikapo ay burdensome because para siyang income tax. Sino mga hindi nagbabayad ng mga nagbabayad ng income tax? May BIR dyan sa labas. Di ba't nabibigatan po tayo magbayad ng BIR? Lalo na't nakikita, pagbukas mo sa social media, sa YouTube, puro yung mga nawawaldas na napakagandang 44 million na kotse. Di ba? It is burdensome for me to pay my taxes. But we do pay our taxes because that's what it is. Nagbabayad ba tayo ng buwis? Di ba? Pabigat ito. Pero alam nyo na po yun. Marami, nakausap ko na po kayo. Iba sa nakausap ko, alam na pang ang ikapo ay para sa Old Testament. Sabi nga ni Pastor George mga 5 or 6 months ago or baka years ago na pala,
na in-explain niya ito, ang ikapo ay 23%. Bakit? May tatlong type of ikapo. Ang Levitical, ang festival, at ang poor. Yung Levitical, 10% every year. 10%. Ang festival, 10% din every year. Ang poor tithe is 10% every 3 years. Okay? So pag sinasabi, sabi nga 23%, bakit 23%? 23.33%. Kasi yung isa, every 3 years lang. Yung dalawa, every year. So kung gusto niyo magbigay, 23% talaga dapat. Ngunit alam po natin na hindi naman talaga natin dapat pinagpapatuloy yan kasi hindi naman po tayo Israelita, unless may Israelita sa inyo, at hindi natin sinusuportaan ang ministeryo na nagbibigay ng 10% sa theocracy or in a nation which has the priests and the Levitical system as their leaders in Israel. Hindi po ganun. Higit pa rito, sabi ni Pablo, ito patungkol pa rin sa ikapo, sabi ni Pablo, kung magbibigay ka din lang ng ikapo, or sabi niya dito sa Galatians chapter 5 verses 2 and 3, if you, pagdating sa circumcision kasi ginamit niya, kung kayo naniniwala sa circumcision o sa pagtutuli, dapat yung buong Old Testament law. Because every man who accepts circumcision is obligated to keep the whole law. Now, tanggalin mo yung circumcision, iligay mo yung tithing or ikapo, ganun din. Every man who accepts tithing or ang ikapo is obligated to keep the whole law. Alam naman po natin, hindi naman natin kinikip yung whole law. Bakit ko po sinasabi po ito? Hindi ko po sinasabing, dahil gusto ko kayong i-release dun sa burdensome giving. Ito po yung nakatulong po sa akin na parang, kung gusto nyo po, ganito, kung gusto nyo po magbigay ng certain percentage, maayos yan. Hindi ko sinasabing hindi magandang prinsipyo ang pagbibigay ng particular na porsyento dahil ito ay magandang gawain. Okay? Kung ang isang tao ay gusto magbigay ng 10% o ikapo dahil sa inyong kusang loob at masayang pagbibigay, at doon ay sinasabing, sa aming puso gusto ko magbigay ng 10%, di mabuti yun para sa atin. Muli, upang bigyan diin lang ang verse 7 ng last week, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang ipinasya sa kanyang puso. Okay? Ang GFC po, hindi po kayo pipilitin magbigay ng porsyento. Ayaw po namin napipilitan, may pag-aatubili. In English, balikan ko lang, tignan niyo po ulit ang verse 7. Alam ko, sinabi na ni Pastor Rico last week ito. Sabi dito, uulitin ko lang in English, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Kung nag-decide po kayo sa inyong puso ng bigay ng isang tiyak na porsyento sa simbahan, okay yan, walang problema. Ang promise naman po namin ay gagamitin natin yan ng responsable para ikabubuti ng lahat. Huwag nyo lang tawaging ikapo. Kasi hindi po ito ikapo. Alam mo, kailangan ko correct yung sarili ko eh. Minsan, nag-tithes ka na ba? Okay, I have to change it. Hindi yun isang terminong Kristiyano, terminong Old Testament po yan, at kailanman hindi ginamit ni Pablo sa Bagong Tipan. Pag may nakita kayong, pakilapit na lang ako mamaya, if you see something about tithing or ang ikapo sa New Testament, maliban sa Hebrews chapter 7, na hindi naman talagang inuutos sa tao at sinasabi lang si Melchizedek at si Abraham ang pinag-uusapan. Wala tayong makitang utos sa Bagong Tipan dahil ang batas ng Lumang Tipan ay hindi dinala sa Bagong Tipan.
Okay? Bakit pa tayo pupunta sa lumang tipan kung nandito na sa atin sa 2 Corinthians chapter 8 and 9 ang pinakamalinaw na mga prinsipyo ng pagbibigay na naaangkop sa simbahan sa New Testament. Alam mo, may joke nga si Doc Rico, ewan ko, nag-joke siya sa inyo last week. Sabi niya, may 2 tao. Gagandahan ko na lang yung joke, corny yung joke niya. 2 tao na nasa subway, nasa jeep pala, nakasakay. Yung isa Hudyo, yung isa Kristiyano. Sabi ng Hudyo, alam mo, bro, nagbibigay ako ng 10% ng gross. Sabi ng Kristiyano, bayad po. Alam mo ako, nagbibigay ako 10% ng net. Patingin sa dingding yung Hudyo. Sabi niya, alam mo, sa maikling panahon, halos mahikayat mo na ako maging isang Kristiyano. Yun yung joke. Anong point ko dito? Ang lahat ng problemang ito sa pagbibigay na pinag-uusapan po natin ay nanggagaling po at nagmumula po sa pag-iisip natin na tayo may-ari ng ating kayamanan. Para sa mananampalataya, kung ikay may faith kay God, wala tayong pagmamayari. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na anumang bagay, lahat po ng bagay na yun ay binigay ng Diyos. Yun po ang point ng verse 10. Ginagamit niya ito tayo bilang isang conduit lang, bilang isang channel. Sabi nga ni Abraham Kuyper, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Mine. Hindi yung parang live Facebook selling. Ito'y lahat ng bagay. Sabi ni Abraham Kuyper, Jesus says, that's mine. Sabi sa verse 11, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay. Bakit daw tayo pinayayaman? Dahil sa inyong kagandahan loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat ng Diyos. Pinayayaman ng isang tao upang maging mapagbigay po siya. Hindi po ito prosperity theology because it never talks about the individual prospering himself. Again, inuulit ko lang sinabi ni last week. Ang pag-unlad para sa sarili, being enriched, it is not motivated by self-interest. It is motivated by the ministry of purposely giving sa pagbibigay. Is it wrong to be rich? Hindi. Hindi naman masama. Pag pinagpala ka, edi meron naman sinasabi na dapat gumawa kayo ng mabuti, maging mayaman kayo sa mabubuting gawa. Diba? Yun ang sinasabi. Pero ang prinsipyo dito, gusto ko makita po natin, ang lahat ng, unang-una, lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay ang nagpapayaman para sa pagkakabukas palad na nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Tignan mo yung verse 11. Sabi dito, nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. So ano nangyayari dito? Ang Diyos ang nagbibigay, idadaan sa atin para ibigay sa ibang tao, para maging helpful tayo, para sa Kanya pa rin ang pasasalamat. Ayoko naman magbigay ako ng, let's say, magbigay ako ng alay or what, nagtumulong ako, wow, galing mo, Kuya Peter, sobra ka, ayos ka. Hindi. Praise God. Praise the Lord na umabot sa akin. Alam kong may nangangailangan. Alam kong nangangailangan ako, biglang si Lord ang nagbigay sa akin. Okay lang, through Kuya Peter, through Kuya Ronnie, through whoever. But at the end of the day, verse 11, nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos, hindi sa tao. Yun ang prinsipyo. Ang pasasalamat ultimately ay sa Diyos at hindi po sa tao. Yun ang nais ng Diyos, na siya ang tunay na pinasasalamatan. Sa kahit anong bagay po, ito yung pwede natin gawing prinsipyo.
Mag-serve ka. Mag-serve ka sa Sunday school. Nagturo ka sa mga bata. Thank you. But at the end of the day, praise God that He used you. Mag-preach ka dito. Oh, ang ganda ng sermon mo, Kuya Peter. Na-bless ako. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Kasi hindi naman dapat ang dulo ng pasasalamat na pupunta sa ating mga taong nagsiserve. It has to be, we have to be the conduit, the channel na, ayon sa verse 11, nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Alam mo, ang ganda ng panalangin ni David. Unang Kronika, chapter 29, verse 14. Nung sila ay gusto niyang gumawa ng templo at lahat, sabi dito, nananalangin siya sa Panginoon. Ngunit sino ba ako? At ano ang aking bayan na kusang paghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo. At ang sa iyo, ang aming binibigay sa inyo. Mga binibigay namin sa iyo, Lord, galing naman sa iyo yun eh. Yun ang unang point na makikita po natin. At remember yung question that I wanted to answer, how will it be easier for each and every one of us to give? And that's the answer number 1. Answer number 1, malaman mo, ang tunay, the real giver is not you, it is God. Here's answer number 2, tunay na pagbibigay. Sabi sa verse 12, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kung hindi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Ang tunay na pagbibigay ay gumagawa ng maraming bagay sa mga tuntunin ng kaharian. Okay, ano ibig sabihin mo, Kuya Peter? Pag nagbigay ako sa isang tao, nangangailangan yung tao, nagbigay ako, hindi po natatapos dun. Hindi yung from here to here. According to our verses, unang-una, siyempre pinaka-obvious, sabi sa ating verse 12, nagbibigay ito ng mga pangangailangan sa mga mananampalataya. It provides needs to the believers. Oo, alam po natin yan. Kapag nagbigay ka, tumutulong ka sa ibang mga mananampalataya. It fully supports the saints. Pero marami pang iba. Pangalawa, hindi lang yon. Ito ay humahantong sa papuri at pasasalamat sa Diyos. Ito ang mga bagay na nangyayari kapag ang isang tao ay nagbigay. Ano sabi sa verse 12 ulit? Umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Overflowing through many thanksgivings. Alam mo, itong pangungusap, itong verse 12, ang pagkakagawa ng pangungusap ni Pablo ay nakabalangkas sa paraan na ang pangalawang pahayag is more important, lumalabas, mas mahalaga kaysa sa una. So kung ano ibig sabihin, yung pumupuno sa pangangailangan ng mga banal ay hindi sing importante ng umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. The second point is more important according to how the text is structured. Bakit? Kasi okay, na-fulfill mo na nga yung pangangailangan. Pangalawa, lumalabas yung ugali ng mga taga-Korinto. Mas mahalaga kay Pablo ay ang lumabas sa kanilang pagbibigay, ang kanilang magandang ugali. Hindi lang yung regalo ang nagdudulot, hindi lang yung handog ang nagdudulot ng pasasalamat sa Diyos, ngunit yung pagkatao. Ano ibig sabihin mo, Kuya Peter? Na-share ko rin kanina, namatay yung aso namin. Last year pa. Nung morning nangyari yun, nandun kami sa labas. Diyan, tataka lahat ng tao, ano nangyari? Yung mga taong lumapit, what's happening? Tapos yung vet sila, Ate Renee, nakiiyak na din. So lalong, nag-iiyakan kami. Pagkatapos nun, nakita ng mga tao, yung mga tao sa morning, kasi hindi nyo nakita, binigyan kami ng mga siopaw, mga pansit, pizza, Jollibee, ibang mga pagkain. May mga buko pa yata. Nagpapasalamat ako na nakakuha ako, na nakatanggap ako ng pagkain. Sarap, kinain ko. Hindi na ako maghugas ng pinggan. Hindi na kami maghahain. Ando na, habang malungkot po kami lahat. Ngunit naunawaan ko, I was thankful for that food, but I was 100 times more thankful
for the support from my church mates. That's the verse. Okay nga, nakakatulong ka na nga. Pero nakikita mo, many thanksgivings to God is because not only na nakapag-provide ka ng needs, ngunit na pinakita mo na tunay talaga ang ebanghelyo sa iyo. Nakukuha niyo po ba? At pangatlo, parang mauunawaan mo rin sa many thanksgivings to God. Yes, nakakuha ka na ng need mo. Pangalawa, maayos na nga yung mga kapatiran mo, talagang 100 times more kaysa yung pagkain na Jollibee. At the end of the day, sasabihin mo, grabe ka, Lord. Ganito ka nag-provide. Ginamit mo yung tao para umabot sa akin. Ibig sabihin, mahal mo ko. Ibig sabihin, pag sinabi mo sa akin, look at the sparrow, look at the maya, and look at them and say, and you can say, tignan mo sila, nag-provide ako para sa kanila. And you can hold that verse and say, many thanksgivings to God because I know my God will provide my needs. Not only that, pag binasa natin yung next two verses, sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang ibig sabihin po nito, pinapatunayan nito ang totoo, ang mensaheng Ebanghelyo na ipinangaral sa mga simbahan sa Achaia, kagaya ng Corinth, at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tandaan po natin, ang Jerusalem ay nasa Israel. Ang Corinth ay nasa Greece. Kailangan mo wala naman Facebook page nung araw yung Corinthian Church kagaya ng GFC, malalaman mo kung ano nangyayari. Sila, hindi nila alam kung ano nangyayari sa iba. So pag nag-aalay at naghandog itong Corinthian Church, ang ibig sabihin sa mga taga-Jerusalem, nagbigay sila. Ibig sabihin, tunay nga yung Ebanghelyo. Bakit? Yung manifestation, yung tunay na tatak, na tunay na nauunawain nila, is yung tulong nila sa ibang kapatiran. Ang ibig sabihin is, matutuwa, many thanksgiving again to the Lord for the Jerusalem saints, saying, wow, okay, number one, binigyan na tayo ng supply natin, ng needs natin. Number two, babait nila ng mga tao. Number three, yung evangelism na nangyayari doon ni Pablo ay maayos. And they will glorify God for your obedience. Sa madaling salita, natutuwa ang mga tatanggap ng donasyon. Hindi lang dahil sa donasyon, kundi pati na rin sa epekto ng Ebanghelyo sa Korinto. Ito, makikita rin natin yung biyaya ng Diyos sa mananampalataya. Tandaan mo ba? Gusto ko lang balikan yung verse 12. Nakakalimutan ko ilagay ito. Kung binalikan mo ang verse 12, pakilagay lang please. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang, itong two words, hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, pero marami pang ibang nangyayari. Umaapaw sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos. Ang feeling mo minsan, nagbigay ka kahit maliit na bagay, okay na, kayong dalawa lang hindi. Ang daming umiikot sa likod spiritually. Everything's happening when you give. At kasama ka doon. At binibless ka ni Lord, sabi niya, it is more blessed to give than to receive. At yun, nawala ako. Hindi lamang. Natatandaan din po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos noong nagbigay sila ng suporta sa kanya. Sabi niya dito, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Pag nagbigay ka sa mata ni Apostol Pablo, hindi para sa kanya yung kaloob. Mas importante na naman ang bunga, the fruit of righteousness that happens when you are able to give somebody else. Don't miss that. At muli,
Sa simula, sasabi ko, ito yung second point. Yung unang point, di ba, siya naman talagang tunay nagbibigay. Pangalawa, pag nagbigay po tayo, ay marami pong nangyayari sa labas. Marami biyaya, many thanksgivings to God. The grace of God is seen. The gospel is proven to be true. Pero sa lahat po yan ng sa lahat po na nasabi kong yan, wala pong mas hihigit pa sa pangatlong rason kung bakit tayo dapat magbigay na may magandang kalooban. Ang tunay na regalo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kaloob. Sa tingin niyo, ano po sinasabi ni Apostol Pablo dito? Ano ang regalong yan? May idea ba kayo? Mas mabuti, sino ang regalo na iyan? Mga kapatid, kung meron po tayong pagdududa na si Yahweh ay maramot o hindi bukas palad sa pagbibigay, ang talatang ito ay dapat mag-alis ng lahat ng pagdududa. Dahil diyan sa talatang yan, si Jesus ang regalo. At sa ngayon, sa ating pag-aaral, ay nakikita natin na ang Diyos ang nagbibigay. Siya ang tunay na nagbibigay. Nakita din natin na ginagamit niya tayo at pinagpapala tayo sa pamamagitan ng pagbibigay. At pagkatapos ay makikita natin sa kanyang halimbawa ng pagbibigay, ang kanyang anak bilang regalo sa isang matinding pagpapahayag ng papuri. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Sabi sa Roma chapter 8:32, binasa ng ating kapatid kanina, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak kung ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? May hihigit pa ba sa pagbibigay ng ating Panginoon Diyos anak? Alam mo, kadalasan nag-uusap kami sa aking trabaho patungkol sa mga existential questions, sa nanggaling. May isa akong katrabaho na hilig kay Brian Cox, yung ano siya, evolutionist. O sige, nakikipagkwentuhan ako, walang problema. Yung agnosticism angle, kung saan nanggagaling ang Diyos. Kapag nakikipag-usap po ako sa kanila, sisimulan ko sila na sasabihin ko sa kanila, well, we know that there is a God because there is order, there's not chaos. So follow up ko sa kanila, sasabihin ko, God revealed Himself in Scripture. God revealed Himself in Scripture. And He has given us enough to know Him. Diba? The heavens proclaim the glory of God. And then I proceed to speak about Christ. Pero minsan hindi na ako maabot. Dahil pag sinabi ko na ang Kristo, medyo may gagawin ako. Pero okay lang. Kasi hindi naman para sa kanila yun minsan eh. Kadalasan habang kinakausap ko sila, akala ko para sa kanila, ito pala ay para sa akin. Dahil naaalala ko, ang ibinigay pala sa akin. Ang napakalaking pribileho na madalas nating binabaliwala na ang hari ng kaluwalhatian ay kaloob, ay isang regalo sa atin. Pansinin natin paano magsulat si Pablo tungkol kay Kristo. Bakit tinawag ni Jesus na hindi mailarawan, hindi maipaliwanag na kaloob? Bakit niya sinabi yun? Nakakapagsalita ba ng maayos si Pablo? Hindi ba't Pharisee siya? Can he articulate himself? Of course he can. Ngunit bakit ganyan na lang ang kanyang paglalarawan? Bakit hindi niya maipaliwanag kung ano ang regalong ito? Sabi niya, si Kristo kasi yan eh. Wala tayong kaduda-duda at lahat ng commentaries will say, yung kaloob na yan ay si Kristo Jesus. Pero bakit iniwan niya ang anong karagdagan, kahulugan ng kaloob? Alam niyo po bakit? Kasi hindi naman matatapos yan eh. If we talk about Jesus, the gift of Jesus,
ay hindi naman natin talaga mapapaliwanag sa madaling paraan. Ito ay kahanga-hanga. Ito ay parang expression natin, wala na akong masabi. It's described, I cannot describe it. Wala akong masabi. Minsan ganun pag tinitignan natin. Pero minsan sometimes we take for granted this gift of Jesus. Ngunit ang ganda, pinapaalala po sa atin ni Pablo na minsan wala na talaga siya masabi. Hindi mailarawang kaloob. Ito'y hindi maipahayag. Kaya wag na rin natin subukan tukuyin pa ang kaloob ng pinapangalanan ni Pablo. Bigla na lang siyang huminto Tapos sa susunod na talata, hindi na patungkol sa pagbibigay. Ibang section na Para bang sinadya niya, tinapos niya. Ayaw na lang natin labagin ang kanyang sinasadyang pananahimik. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Sabi sa verse 9 ng chapter 8, siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ang pagbibigay sa sarili ng Diyos kay Kristo, ang kamangha-manghang pagdadala niya sa kanyang sarili ng ating kahirapan, kasalanan, at pagkakasala. Tapos pinayaman niya tayo. Bakit ba ako nahihirapan magbigay? Binigay na ng Diyos ng lahat sa akin. Lahat ng mayroon siya. Lahat ng kayamanan kay Jesus. Sabi nga sa Roma chapter 11, verse 36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hindi pa po tayo tapos. Kasama sa kaloob ni Jesus, the greatest gift, ang community natin. Kung saan ang katotohanan ng pagbibigay ay naroroon. Meron tayo oneness in Christ dahil lahat tayo nauunawaan po natin ng regalo Ang regalo ay si Kristo, ngunit kasama na ang nangyayari dito sa ating napakagandang simbahan dahil sa napakagandang at napakalaking sakripisyo niya para sa atin. Ngunit tiyak na nga dahil ito ay kahanga-hanga at hindi po natin ma-explain, lalo na dapat natin pinag-uusapan ito. Because of His being indescribable, all the more dapat natin paulit-ulit pag-usapan si Jesus at ang regalo na si Jesus. Hindi naman natin maisasalaysay ito sa isang oras Kaya mo ba explain kung sino si Jesus isang oras? Sabaw yun for sure. And because of that, hindi dapat tumigil ang ating pagsasalita. Ngunit ito ay hindi kailanman mauubos ang ating parangal, pag-uusap para kay Jesus. Hindi kailanman ganap natin maipapaliwanag kung sino po siya at kung ano po ang ginawa niya. At gaya ni Pablo, minsan nasabi lang niya, grabe itong regalo. Pasasalamat, papuri, at pagbibigay hindi lamang kasama ang mga taga-Korinto, kundi para sa atin din lang. Alam mo, dahil dito, yung huling mensahe baka sawa na kayo sa pagbibigay, the doctrine of giving sa 2 Corinthians na nasa bahagi ng chapter 8 and chapter 9. Tapos na po tayo. Next week, iba na po. Gusto ko lang mapansin ng isang bagay na
lumabas dito sa sa 2 chapters, ang biyaya ng Diyos. Alam ko marami na po tayo na pag-usapan, ngunit ito gusto ko lang makita, sinimulan ng ating Apostol Pablo sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, ngayon nais namin malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, in chapter 8, verse 1, at dito sa pagtatapos, habang sila ay nananabig sa inyo at nananalangin para sa inyo, dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kaloob na si Jesus. Ang bahaging ito ay nagsimula sa biyaya at nagtatapos din sa biyaya ng Diyos. Alam mo, kung tunay natin nauunawaan itong verse 15, tunay natin mauunawaan ang biyaya. At kung tunay natin nauunawaan ang biyaya, tunay nga po tayo'y ligtas na. Kung talagang naiintindihan mo ang biyaya ng Diyos, kung talagang naiintindihan mo ang verse 15, kung ano sinasabi ng ating apostol dito, ay tunay kang ligtas. Verse 15 lang. Pag naiintindihan nyo, nauunawaan nyo kung ano sinasabi ni Pablo, ligtas na po kayo. Kanina, kinote ko si Abraham Kuyper. Sabi niya, mine. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. And here, I understand the Father's gift of His Son. And He says to His children about Jesus, He says, yours. This is the gift. And like Paul, we want to end in a doxological cry and say, oh, what a gift we have in Jesus. Alam niyo po, nagtagumpay ba si Pablo? Tanong ko sa sarili ko, sa paghingi ng tulong para sa mga taga-Jerusalem? 2 chapters ang kanyang sinulat dito. Basahin ko po ang Romans chapter 15, verse 25 and 26. Ngunit ngayon, ako ay patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal, sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Achaia, ang Corinthians, na gumawa ng isang ambagan-laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Mission accomplished si Apostol Pablo. So tinatapos po natin ang bahaging ito sa Christian giving. Sa pagtatapos ng 5 sermon, pwede na kayo magbuntong hininga. At sana naunawaan po natin ang aralin natin. Naway kunin natin ang halimbawa ng simbahang Macedonia at maging ang simbahan ng taga-Korinto na ipagpatuloy ang katangian ng isang Kristiyano sa pagbibigay dahil nauunawaan po natin na ang Diyos ang tunay na nagbibigay, na ginagamit tayo ng Diyos sa Kanyang pagbibigay at na tayo ay pinagkalooban ng hindi maipaliwanag na regalo o kaloob na ang Kanyang anak niya si Jesus. Jesus, koronahin po natin siya ng Panginoon sa lahat. Tayo po ay tumayo at magwakas sa isang awit ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who crushed my curse of sinfulness and clothed me with His light and wrote
This law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him who walks beside, who floods my weaknesses with strength and causes fears to fly, whose every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King. So I will give my life, my all, to love and follow Him. May mga paalala po bago tayo kumanta ng Gloria Patri, bago ang benediction. Nandito po ang makikita niyo po sa inyong mga screens. Antayin ko lang ang ating magandang video. Armageddon and the Return of Christ. Ito ay sa September 18, Thursday at 7 p.m. dito sa GFC. Ayun yung topic, si Brother Dan Abi ang magtuturo po sa atin. At pangalawa, ang Golden Ladies Bible Study, Friday, September 19, 1 p.m. Dito din po sa GFC Center. Men of the Word. Golden Ladies po para sa mga kababaihan. Men of the Word para sa mga kalalakihan. Ito ay may series sila, The Sins We Excuse, about the seduction of screens, a biblical study on how our phones are changing us and arming ourselves to battle lust, the shameful war within. Ito ay September 20, 8 a.m. to 12 noon. This is open to all men. Okay? So, Tagalog or English, punta po kayo. May pagkain. Papakain si Brother Ronnie doon. At invite nyo yung family and friends. Once again, yung mga asawa, mga wives, please mark this date for your husbands. Mo Fellowship this coming October, Walk the Talk, a men's run, walk fitness fellowship in Philinvest Central Park in Alabang. Magbibigay po kami ng more details, pero October to, 4:30 to 7:30. Kaya po namin ina-announce ng ganito kaaga para hindi po kayo mapilayan pag nakitakbo po kayo o nakipag-fellowship doon. May mga panauhin po tayo, may mga guests po tayo. If you see somebody you haven't spoken to with, might as well make the gesture of talking and fellowshipping with that person. Nabubulol ako sa English, kanina sa Tagalog hindi. Amen. Tayo po yung manalangin. Pinapanalangin po namin lahat ng aming announcements, yung PDF po, ang Golden Ladies Bible Study, ang Men of the Word, ang Mo Fellowship, Panginoon Diyos. Tinataas po namin at inalalagay po namin sa inyong paanan. Father, we pray that you might use this and bless your church with it, Lord God. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Would you meet us spiritually, pinaka-importante, Father, for those who still do not know you, yung mga hindi pa po nakakakilala po sa inyo, o na naguguluhan pa po.
Panginoon, ang aming panalangin, Panginoon Diyos, ipakilala niyo ang inyong anak na si Jesus. Napakagandang, inexpressible gift. Sana maunawaan po ng bawat isa po yan, Panginoon Diyos. And for those who still do not understand and who have not yielded their lives to you, Father, pinapanalangin po namin sila ngayon, lalo na yung mga kasama po namin dito, today. Today, if anyone hears the voice of God, do not harden anyone's heart, Father God. That is our prayer. We also pray for those na nangangailangan financially. Would you meet our needs, Panginoon Diyos? At yung mga may sakit, Father, kagaya ng anak ko po, and others who na may colds, may conditions, Father God, we just pray, we lift them up to you. Would you just meet us with this? And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.